Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. No hindi nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, isang bagay ang totoo sa buhay pananampalataya natin, na ang Diyos ay nananatiling tapat sa buhay natin. Tapat siya sa kanyang pag-ibig para sa atin, tapat siya sa pangako na tayo hindi niya pababayaan, tapat siya sa patuloy na awa na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero mga kapatid, magandang tingnan sa ating mga buhay, nararanasan ba natin ang katapatan ng Diyos? At sana naman po ang kasagutan nating lahat ay opo. Tunay nating nararanasan ang katapatan ng Diyos. Pero maraming pagkakataon sa buhay natin mga kapatid, na nararanasan lang natin o nauunawaan lang natin ang katapatan ng Diyos sa mga oras na puno ng pagpapala ang buhay. Sabihin natin na kapag tayo ay nakaranas ng tagumpay ng buhay, tunay nating sinasabing tunay ngang tapat ang Diyos. Kapag ang panalangin natin ay nasasagot ng Diyos at nagugustuhan natin ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, sinasabi nating tunay ngang tapat ang Diyos. Kapag may tagumpay, kapag may pagpapala, tunay ngang tapat ang Diyos. Pero magandang tanungin mga kapatid, sa mga oras ba na tayo ay humaharap sa pagsubok? Sa mga oras ba na tayo ay humaharap sa paghihirap ng buhay? Sa mga oras na tayo ay nahihirapan sa ating buhay? Ilan pa ba sa atin ditong nagsasabing, tapat pa din ang Diyos? Baka kasi minsan, yun yung bagay na nakakalimutan natin.
Tapat lamang ang Diyos kapag puno ng kasaganahan ng buhay. Pero kapag umarap ka na sa unos, sa problema, sa paghati, sa sakit, minsan hinahanap na natin kung talaga bang tapat ang Diyos. Pero mga kapatid, napakaganda po ng pagpapaalala sa atin ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, ipinaalala ang karanasan ng mga Israelita. At tandaan natin, ano po bang kabutihan ng ginawa ng Diyos sa mga Israelita? Inalis sila sa pagiging alipin. Pero nung habang sila'y naglalakbay papunta sa lupang pangako, di ba nakaranas sila ng paghihirap? Nakaranas sila ng pagsubok. Kaya marami sa kanila nagtanong, nasaan ang Diyos? Marami sa kanila ang tumalikod sa Diyos. Marami sa kanila ang naghanap ng ibang Diyos-Diyosan. Pero alam natin ang kwento na sa kabila ng kanilang paghihirap at pagsubok sa buhay, tunay nilang naranasan ang katapatan ng Diyos. Tunay nilang naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano pong panawagan nito sa buhay pananampalataya natin? Huwag lang natin makita ang pagmamahal at katapatan ng Diyos sa mga oras na puno ng kasaganahan ng buhay. Bagkus lalo nating maranasan at makita na sa mga paghihirap, pagsubok, sakit na nararanasan natin sa buhay, tapat ang Diyos. At kung tapat ang Diyos, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Kung tapat ang Diyos, kailanman hindi tayo kanyang iiwan. Kaya nga doon sa ating ibanghelyong napakinggan, di ba may ketonging lumapit kay Jesus? At ano ang panalangin ng ketongin? Kung iibigin po ninyo, ako'y mapapagaling ninyo. Hindi kagad sinabi ng ketongin, makapangyarihan ka, mapagagaling mo ako. Ngunit hinayaan niya ang pagkilos ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos na kumilos sa kanyang buhay. At nawa mga kapatid, sa buhay pananalangin din natin, tandaan natin kapag tayo ay nananalangin, hindi ang pag-iisip ng Diyos ang binabago natin. Bagkus kapag tayo ay nananalangin sa Diyos, yung disposisyon nating tanggapin ang kagustuhan ng Diyos, ang dapat mabago sa puso natin. At oras na mabago ito sa puso natin, mapagtatanto natin na kailanman, sa hirap man o sa ginhawa, tapat ang Diyos. Tapat ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, sa mga oras na ito, nakakaranas ka ng hirap, ng unos, ng problema, ng pagsubok. Huwag mong kakalimutan, tapat ang Diyos. At kung tapat ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. At ang mumumutawi ay ang kanyang pag-ibig at awa sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa, kung meron man tayong pagsubok, kung meron man tayong hirap na nararanasan, ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang kanyang pag-ibig, tapat. Ang kanyang pag-ibig, kailanman hindi mawawala para sa atin. Amen.